Hindi lahat ng panganib ay nakikita ng mata. May mga banta na hindi mo inaasahan. May mga pagsubok na hindi mo handa. At may mga sandali sa buhay na malalaman mo kung sino ka talaga, Euros, hindi bilang isang trabahador, hindi bilang isang mamamayan, Euros, kundi bilang isang magulang at bilang isang taong may puso. Magandang araw po sa inyong lahat, Sir Blair, at sa bawat isa sa inyong mga tagapakinig. Ang buhay natin ay puno ng pagsubok. May mga sandali na tinutukuyin tayo ng mundo, Euros, hanggang saan ba tayo tatapang? Hanggang saan ba tayo mananatiling tayo sa gitna ng takot? At pagdating ng pinakamahirap na sandali, malalaman natin kung ano ang kaya nating gawin para sa mga taong pinakamahalaga sa atin. Ako po si Alfredo. At ito ang aking kwento. Bata pa lang ako nang simulan ng aking tatay na turuan ako. Hindi siya ordinaryong tatay. Kilala siya sa aming baryo bilang isang mahusay na antinggero, Euros, isang manunugis na sinanay sa pakikipaglaban sa mga aswang, na maihawak na anting-anting na nagbibigay ng kakaibang lakas at tapang. Nang bata pa ako, sinanay niya ako sa lahat ng alam niya. Sa paggamit ng itak, sa kapangyarihan ng anting-anting, sa kaalaman tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Ngunit nang pumanaw ang aking tatay, puminto na rin ako sa lahat ng yon. Nang masunog ang aming bahay, iisa lang ang naitago ko sa lahat ng aming tinagap, Euros, ang anting-anting na ibinigay sa akin ng tatay ko. Yun na lang ang natira. Yun at ang mga alaala ng panahong kasama ko siya. Noong mga panahon na yon, nagtatrabaho na ako bilang security guard sa isang kilalang mall dito sa ating bansa. Naka-assign ako sa parking area, Euros, tinutulungan ang mga sasakyan na mag-park, sinisigurado ang kaligtasan ng lahat, at binabantayan ang paligid. 8 taong gulang pa lang si Benjo, Euros, ang aking anak na lalaki, Euros, nang pumanaw ang kanyang nanay dahil sa sakit sa puso. Mula noon, ako na ang lahat para sa aking anak. Dahil kailangan kong magtrabaho, inilalagay ko si Benjo sa pag-aalaga ni Ate Donna, ang aming mabait na kapitbahay. Kapag sumasahod ako, nagbibigay ako sa kanya ng pera para sa pagkain at pangangailangan ni Benjo. Sa simula, tila okay lang yun kay Benjo. Pero nang mag-10 taon na siya, nagsimula na siyang maghanap ng oras ko. Naghanap ng atensyon na hindi ko palagi maibigay dahil abala ako sa trabaho. Isang gabi pagkatapos ng aking duty, sinundo ko si Benjo sa bahay ni Ate Donna. Napansin ko agad na matamlay siya habang pauwi kami. Nang makabalik na kami sa aming inuupahang apartment, malungkot na umupo si Benjo sa sala. Lumapit ako sa kanya. Benjo, anak, bakit para yatang ang lungkot mo? May nang-away ba sa iyo kanina? Wala naman po, tay. Bakit ganyan ang mukha mo? Kahit yata ang pinakamahusay na pintor ay hindi kayang ipinta ang kalungkutan sa mukha mo. Tahimik saglit si Benjo. Pagkatapos ay nagsalita siya ng dahan-dahan. Tay, palagi po bang si Ate Donna ang mag-aalaga sa akin? Hindi po ba kayo ang pwedeng gumawa nun? Kasi po yung mga kalaro ko, kasama nila palagi yung nanay o tatay nila. Naramdaman ko ang tibok ng sakit sa aking dibdib. Hay nako, kaya ka pala nalulungkot, Euros, nainggit ka sa mga kalaro mo, ganun. Alam mo anak, kung pwede lang sana ay gusto ko ring kasama ka buong araw. Pero hindi pwede. Kailangan kong magtrabaho para may pera tayo. Para mapag-aral kita. Para mabili ko kayo ng pagkain at mga pangangailangan. Kung hindi ako magtrabaho, wala tayong makukuha. Pero Tay, kailan po kayo titigil sa pagtatrabaho para kayo na po ang mag-alaga sa akin? Matagal pa, anak.
Elementary ka pa lang ngayon, Euros, magha-high school ka pa, mag-college ka pa. Kailangan ko talagang magtrabaho para mabigyan kita ng magandang kinabukasan. Lumungkot si Benjo. Hindi na lang po ako mag-aaral para hindi ka na po magtrabaho. Natawa ako ng kaunti. Kahit hindi ka mag-aral, kailangan ko pa rin magtrabaho, anak. Paano tayo kakain kung wala tayong pera? Saka, mahalaga na mag-aral ka, Euros, hindi ba't gusto mo pang maging architect? Gusto ko po kasi talagang lagi po tayong magkasama, Tay. Naiinggit po kasi talaga ako sa mga kalaro ko. Tinitigan ko siya ng matagal. Huwag kang mag-alala, anak. Baka makahanap pa ako ng trabaho na mas malapit sa apartment natin, Euros, para sa break time ko ay mapupuntahan kita. Pero sa ngayon, pagtitiisan muna natin ito, ha? Magtiis-tiis muna. Sige po. Wala naman po akong ibang magagawa. Tumayo si Benjo at pumunta sa banyo para maligo. Doon sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng pagiging mag-iisang magulang. Kung buhay pa lang sana ang asawa ko, sigurado akong hindi maghahanap ng atensyon si Benjo. Pero naniniwala ako na kapag lumaki pa siya ng kaunti, maiintindihan din niya ang aming sitwasyon. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal para sa amin ni Benjo. Bakasyon sa paaralan noon, kaya hinayaan ko munang matulog ang aking anak. Nang matapos akong maligo at mag-ayos, nagising na rin si Benjo, Euros, sakto para sabay kaming kumain. Bago umalis sa trabaho, sinabihan ko si Benjo na ibigay ang pera sa ibabaw ng mesa kay Ate Donna, Euros, pambili ng ulam. Gusto ko po sana ng fried chicken, Tay. Pero mas masarap kasi yung luto mo kesa kay Ate Donna. Yung sa kanya kasi parang hilaw pa at may dugo-dugo pa. Masarap din yung sausawan mo. Natawa ako. Sabihin mo kay Ate Donna mo na ilalagay ang apoy ng mababa kapag nagpiprito para hindi mahilaw ang loob ng manok. Ikaw na lang po kaya ang magluto, Tay. Mas masarap ka talaga. Anak, hindi na ako makakapagluto kasi kailangan ko ng pumasok. Hayaan mo, Euros, sa susunod na day off ko, ipagluluto kita ng kahit anong gusto mo. Kumibit balikat na lang si Benjo at itinuon ang atensyon sa pagkain. Sa mga ganitong sandali, nakikita ko ang kahalagahan ng isang ina sa isang pamilya. Mas magiging magaan sana ang buhay namin ni Benjo kung kasama pa sana namin ang nanay niya. Pagkatapos naming kumain, inihatid ko si Benjo sa bahay ni Donna. Habang naglalakad na ako palayo, lumingon ako, Euros, at nakita si Benjo na nakatayo sa labas ng bahay ni Donna. Inaabutan ako ng tingin. Kumaway ako sa kanya. Bago ko siya nawala sa paningin, nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Pagdating ko sa mall, sandali lang akong nagpahinga bago pumunta sa parking area kung saan ako naka-assign. Ginawa ko ang aking trabaho ng maayos, Euros, tinutulungan ang mga sasakyan na mag-park, sinisigurado ang kaligtasan ng lahat. Bandang tanghali, nakita ko ang isang matandang lalaki na naglalakad habang may bitbit na 2 eco-bag na puno ng grocery. Mabigat ang mga dala niya. Agad akong lumapit sa kanya. Sa suot niya at sa kanyang hitsura, madali kong masasabi na mayaman ang matandang ito. Magandang tanghali po. Tulungan ko na po kayo, sir. Mabuti pa nga, ang bigat-bigat kasi ng mga dala ko. Ikaw na ang magdala nito. Saan po nakapark ang sasakyan niyo, sir? Doon pa sa dulo. Habang naglalakad kami, iminungkahi ko sa kanya na dapat isama na ang malaking cart sa labas ng parking area para hindi na kailangan pang magbitbit ng mabibigat. Hindi ko na yun naisip kanina, Euros, nagmamadali kasi ako.
Yung ibang mga gwardya sa loob ng mall ay hindi man lang ako tinulungan. Pasensya na po kayo, sir. Siguro may nagagawa lang sila o hindi po nila kayo napansin. Nang makarating kami sa kotse niya Euros, iisang pulang kotse Euros, inilagay ko ang mga pinamili niya sa compartment sa likod. Akala ko ay sasakay na agad ang matanda, pero lumapit siya sa akin. Inilabas niya ang wallet at kumukuha ng 500 piso. Headgapin mo. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Para sa'yo yan. Naku, sir, salamat po, pero hindi ko po matatanggap yan. Bawal po kasi sa amin. Baka mapagalitan po ako. Wala namang ibang tao rito. Tayo dalawa lang. Sige na, tanggapin mo Euros, mabait ka kaya dapat bibigyan ka ng reward. Isa pa, maliit na halaga lang ito. Sir, hindi naman po talaga pwede. Pasensya na po. Saka hindi naman po ako nagpapabayad sa tulong na ginawa ko. Maliit man o malaki, tulong pa rin yon. Saka para sa isang matandang kagaya ko na madaling mapagod, malaking tulong talaga ang ginawa mo. Sige na, kunin mo na Euros, nangangalay na ako. Sige po, sir. Salamat po. Malaking tulong na po ito para sa akin. Nahihiya kong kinuha ang pera at isinilid ko ito sa bulsa ng aking pantalon. Akala ko ay aalis na ang matanda, pero sumandal siya sa kanyang kotse at naglabas ng sigarilyo. Habang naninigarilyo siya, pinigilan niya ako na umalis agad. Samahan mo muna ako rito. Mag-iisa na lamang ako sa buhay dito sa Maynila. Wala akong masyadong nakakausap. Naramdaman ko ang kalungkutan sa boses niya. Nakakalungkot po talaga, sir, kapag mag-iisa. Sinabi mo pa. Pero sanay na ako. May mga araw lang na gusto kong may makausap o makasama man lang. Sir, matanong ko lang Euros, nasaan po ba ang mga anak at asawa niyo? Huminga ng malalim ang matanda. Matandang binata ako. Wala akong asawa at mga anak. Naging masyadong abala ako sa pagpapayaman Euros, nakalimutan ko na maghanap ng makakasama sa buhay. Hindi ko na malaya na matanda na pala ako at huli na para makapag-asawa pa. Sir, kaya pa po yan. Sa tingin ko, pwede pa po kayong magkaroon ng asawa. Kahit hindi na. Ihintayin ko na lang na mamatay ako. Ikaw ba Euros, may asawa at anak ka na? Meron po, sir. May isang anak po akong lalaki. Yung asawa ko naman, medyo matagal na po siyang patay. Sakit po sa puso ang ikinamatay niya. Nalungkot ang matanda. Nakakaawa. Isa sa pinakamasakit na mararanasan ng tao ay ang mabawalan ng mahal sa buhay. Pero mapalad ka Euros dahil meron kang anak, may dahilan ka pa para mabuhay. Kaya nga po, kahit hindi ko siya palaging makakasama dahil nagtatrabaho ako, nagsusumikap talaga ako para sa kanya. Maganda yon. Ipagpatuloy mo ang ginagawa mo, bata. Nagtatapos na ang kanyang sigarilyo. O paano Euros, tapos na ako. Aalis na ako. Salamat sa oras mo. Maraming salamat din po, sir. Mag-iingat po kayo sa pag-uwi. Hinintay ko munang makaalis ang matandang lalaki bago bumalik sa aking pwesto. Habang naglalakad ako pa uwi ng gabi noon, hindi ko mapigilan ang pag-alala sa matandang nakausap ko. Sobrang yaman niya Euros, mahal ang kanyang kotse, makapal ang mga alahas na suot niya. Pero kahit lahat ng yaman ay nasa kanya, nararamdaman ko ang labis na kalungkutan niya. Doon ko napagtanto Euros, kahit mayaman ka, hindi ibig sabihin ay masaya ka na. Ang matanda ay patunay na ang tunay na kaligayahan ay hindi talaga nabibili ng pera.
Bago sumakay ng jeep pa uwi, dumaan muna ako sa isang fast food restaurant at umorder ng spaghetti at burger gyros pasalubong para kay Benjo. Kalahating oras pagkatapos, sinundo ko si Benjo at umuwi kami sa apartment. Umiti akong ipinakita sa kanya ang suko. Pasalubong ko sa iyo, anak. Spaghetti at burger gyros, paborito mo. Wow, salamat po, tay. Ang tagal ko na pong hindi nakakakain ito. Kainin mo na. Tara sa kusina. Habang kinakain ni Benjo ang pasalubong, napangiti ako Euros, talagang nag-enjoy siya. Nga pala, tay Euros, wala po ba kayong sahod ngayon? Saan po kayo kumuha ng pambili nito? Alam ko kasi na kapag pasalubong na kayo ay bagong sweldo lang po kayo. Sinwerte lang si tatay. May nagbigay kasi sa akin ng pera Euros ti isang matandang lalaki na tinulungan ko kanina sa pagdadala ng kanyang mga pinamili. Natuwa siguro siya sa akin kaya binigyan niya ako ng tip. Ang bait naman niya. Pero ganun po pala Euros kapag tumulong ka, may makukuha kang pera. Tinitigan ko si Benjo. Hindi ganun ang tama, anak. Hindi tama ang tumulong dahil may hinihintay kang kapalit. Nagkataon lang na nagbigay sa akin ang matandang tinulungan ko. Pero kapag tumutulong tayo, hindi tayo dapat umaasa na bibigyan tayo ng pera o ng kahit ano. Lahat ng ginagawa natin dito sa mundo ay nakikita ni Lord Euros at siya na ang bahalang suklian tayo sa tamang panahon. Tinitigan ni Benjo ang kanyang pagkain at tumango. O sige na Euros, tapusin mo ang pagkain mo, maligo ka na at magpalit. Magpapalit muna rin ako ng damit. Ang asin ko na. Ginulo ko ang buhok ni Benjo at pumunta sa aming kwarto. Kahit ako na lang ang kasama ng aking anak, sinisigurado ko na nagagabayan ko pa rin siya ng maayos. Gusto kong lumaki siyang mabuting tao, Euros, may malasakit sa kapwa, may takot sa Panginoong Diyos. Makalipas ang isang linggo, hindi ko inaasahan na muli ko pang makikita ang matandang lalaki noon. Ngunit doon siya muli sa parking area, Euros, naglalakad papunta sa kanyang sasakyan, ngunit wala siyang dalang anumang mabigat na gamit ngayon. Pagkatapos ay napansin ko ang isang lalaki na tahimik na nakasunod sa kanya sa likod. Napalaki ang aking mga mata nang humugot ng patalim ang lalaki mula sa likod ng kanyang pantalon. Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako ng mabilis papunta sa matanda. Nang akmang sasaksakin na ng lalaki ang matanda, iniharang ko ang aking sarili Euros at sa aking tiyan tumarak ang patalim. Napangiwi ako sa sakit pero hindi ako nagpatumba. Itinulak ko ng malakas ang lalaki at sinuntok siya sa mukha. Inagaw ko ang patalim. Nagulat tila ang lalaki sa bigla kong pagdating Euros at mabilis siyang tumakbo. Diyos ko! Anong ginawa mo? Bakit mo hinayaang masaksak ka? Hindi ko rin po alam, sir. Nakita ko kasi nasasaksakin na kayo. Dito ka lang Euros, hihingi ako ng tulong para madala ka sa ospital. Sandali akong iniwanan ng matanda habang sapu-sapo ko ang sugat sa aking tiyan. Ramdam ko ang sakit. Ramdam ko ang dugong unti-unting dumadaloy mula sa aking katawan. Hindi nagtagal, dumating ang mga katrabaho ko at dinala nila ako sa malapit na ospital. Mabuti na lang Euros, walang tinamaang anumang panloob na organ. Binayaran ng mall ang lahat ng gastos sa ospital at kinabukasan ay nakauwi na ako. Pagdating ko sa bahay, sinalubong agad ako ni Benjo. Tay, bakit hindi ka po umuwi kagabi? Ano po bang nangyari sa inyo? Nasaksak ako, anak. May iniligtas kasi akong matanda na muntik ng saksakin. Nasaksak po kayo. Okay lang po ba kayo? Hindi ka po ba mamamatay, tay?
Natawa ako kahit masakit. Aray ko. Sakit ng sugat ko. Ano ka ba? Hindi ako mamamatay, Euros, kailangan ko lang pagalingin ang sugat ko. Sigurado po ba kayo? Ayoko pong mamatay ka. Ayoko pong maging mag-iisa na lang ako. Sabi ko hindi ako mamamatay eh. Malakas kaya ako, Euros, matagal pa ang buhay ko. Maluha-luha si Benjo habang nakatingin sa akin. Pagkatapos, isang kotse ang huminto sa harapan ng aming apartment, Euros, at mula roon ay bumaba ang matandang lalaking iniligtas ko. Agad ko siyang pinapasok at pinaupo. Si Benjo naman ay pumasok sa aming kwarto. Pinagtanong ko sa mga katrabaho mo kung saan ka nakatira. Pasensya ka na kung hindi kita napuntahan sa ospital habang naroon ka. Kumusta na ba ang pakiramdam mo? Medyo okay na po. Nabigyan naman po ako ng gamot. Gusto ko talagang magpasalamat sa iyo, Euros, iniligtas mo ang buhay ko. Hindi lahat ng tao ay kayang gawin ang ginawa mo. Wala po yun. Tungkulin ko pong siguraduhin ang kaligtasan ng lahat ng pumupunta sa mall. Isa po yun sa trabaho ko. Kahangahaga talaga ang ginawa mo. Nga pala, Euros, ako si Don Ricardo. Ayon sa impormasyong nakuha ko, Alfredo pala ang pangalan mo. Tama ba? Opo, Don Ricardo. Alfredo po. Yung lalaking sumaksak sa akin, nahuli na ba siya? Sa ngayon, hinahanap na siya ng mga pulis. Sigurado po ako na hindi magtatagal, mahuhuli na rin siya at pagbabayaran ang ginawa niya sa inyo. Sana nga. Pero masaya ako na walang masamang nangyari sa akin. Isang karangalan para sa akin ang ginawa mo, Alfredo. Pero ano ba ang pumasok sa utak mo at ginawa mo yon? Hindi mo naman ako kilala para ibuwis ang buhay mo para sa akin. Don Ricardo, hindi po kailangan na kilala ko ang isang tao para tulungan ko siya. Kahit hindi po kayo nasa sitwasyong yon, Euros, ganun pa rin po ang gagawin ko. Ngumiti ng malungkot si Don Ricardo. Kakaibang tapang ang meron ka, Alfredo. Mas lalo tuloy akong humanga sa iyo. Iniabot niya sa akin ang isang puting sobre, Euros, makapal, at alam ko na pera ang laman. Maliit na halaga lang ito, pero pagdabutin mo na. Don Ricardo, hindi ko po yan matatanggap. Nakakahiya naman po. Ka na naman sa hiya-hiya mo. Kailan ka ba matututong tumanggap ng pabuya, kapalit ng kabutihan ng ginawa mo? Hindi mo ito hiningi at kusa ko itong ibinibigay, Euros, kaya wala kang dahilan para mahiya. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ito tinatanggap. Nahihiya, kinuha ko ang sobre. Maraming salamat po, Don Ricardo. Sigurado po akong malaki ang maitutulong nito sa amin ni Benjo. Walang anuman. Pero may isa pa akong dahilan kung bakit ako narito, Euros, at nais kong maging tapat sa iyo. Nagbago ang tono ng boses niya. May banta sa buhay ko, Alfredo. Siguro dahil sa kayamanan ko. Isa nga ito sa tila sumpa kapag masyadong mayaman ka, Euros, marami ang gustong burahin ka sa mundo para sila ang makinabang sa lahat ng meron ka. Naku, Don Ricardo, hindi po biro yan. Dapat po ay humihingi na kayo ng tulong sa kapulisan o kaya meron na pong personal na bodyguard. Tama ka. Kailangan ko nga ng taong magpoprotekta sa akin, Euros, at naisip ko ikaw ang dapat gumawa ng trabahong yun. Ako po. Bakit po ako? Dahil napatunayan mo na ang tapang mo, Alfredo. Kaya mong ibuwis ang sariling buhay para sa ibang tao. Hindi rin naman malalayo sa iyong trabaho ang magiging trabaho mo sa akin, Euros, at bibigyan kita ng mataas na sahod.
Hindi ko po alam kung kaya ko pong gawin ang trabahong yan, Don Ricardo. Sa susunod na linggo, uuwi na ako sa probinsya ko sa Negros Oriental. Hindi na ako pakiramdam na ligtas dito sa Manila. Kung papayag ka sa trabahong inaalok ko sa iyo, sasama ka sa akin Euros at doon ka natitira sa aking bahay. Napakalayo po ng Negros Oriental. At hindi po ako pwedeng malayo sa anak ko Euros, lalo na't nagsisimula na siyang magtampo dahil palagi po akong walang oras sa kanya. Maaari mo naman siyang isama. Mas mabuti ngayon Euros di buong araw mo na siyang makakasama. Pwede rin siyang mag-aral doon. May 1 linggo ka para maasikaso ang lahat ng kailangan mo bago makapag-transfer ng paaralan si Benjo. Tumahimik ako sandali para mag-isip. Kung tutuusin, kung tinatanggap ko ang trabahong yon, pabor na pabor ito sa amin. Magkakasama kami ni Benjo sa iisang bahay. Meron akong sahod. Wala na kaming babayarang renta, kuryente at tubig. Sa gayon, mabilis akong makapag-ipon para sa pag-aaral ni Benjo sa kolehiyo. Tumango ako kay Don Ricardo. Sige po, Don Ricardo. Pumapayag na po ako. Tinatanggap ko ang trabaho. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon, Alfredo. Maraming salamat. Ako po ang dapat na magpasalamat sa inyo. Napakabuti niyo po sa akin, Euros, simula pa ng unang beses na nagkita tayo. Yon ay dahil mabuti kang tao, Alfredo. At ang kabutihan ay dapat suklian din ng kabutihan. O paano, tapos na ang usapan natin. Sa susunod na linggo, susunduin ko kayo dito. Ihanda ninyo na ang mga dadalhin ninyo. Maraming salamat po ulit, Don Ricardo. Pagpalain po kayo. Salamat din o siya. Aalis na ako, Euros. Magkita na lang tayo sa susunod na linggo. Magpagaling ka kaagad. Inihatid ko si Don Ricardo hanggang sa labas at hinintay ko siyang makaalis bago bumalik sa loob ng apartment. Nasa sala si Benjo nang makabalik ako, Euros, at may malaking iti sa kanyang mukha. Ay, totoo po ba yung narinig ko? Magiging bodyguard ka ni Don Ricardo at isasama niya kami. Narinig mo pala. Siyempre po, nasa kwarto lang naman po ako. Totoo, anak. Sa Negros Oriental na tayo titira, Euros, at doon ka na rin mag-aaral. Magkakasama tayo sa bahay niya. Talaga po. Ibig kong sabihin, magkakatrabaho ka na po na hindi mo na kailangan na ipabantay ako sa iba. Ganun na nga, anak. Napakabait talaga ni Don Ricardo, Euros. Hulog siya ng langit para sa atin. Napatalon si Benjo sa sobrang saya. At kapag masaya ang aking anak, masaya rin ako. Ganun talaga ang pagiging magulang, Euros. Kapag alam mong masaya ang anak mo, mas masaya ka pa sa kanya. Sa sandaling iyon, naisip ko na maaaring ito na ang bagong simula para sa aming mag-ama. At hindi ko ito papayagang masayang, Euros. Gagawin ko ang lahat para hindi pagsisihan ni Don Ricardo na ako ang pinili niya. Habang nagpapagaling mula sa saksak, inasikaso ko na rin ang mga kailangan para mailipat si Benjo ng paaralan. Isang gabi bago ang aming pag-alis, nag-iimpak na kami ni Benjo. Habang kinukuha ko ang mga damit mula sa aparador, biglang nalaglag ang aking anting-anting. Kinuha ito ni Benjo at may pagtataka niyang tinitigan. Tay, ano po ito? Anting-anting yan, anak. Yun na lang ang natirang anting-anting mula sa mga ipinamana sa akin ng tatay mo, Euros, ng lolo mo. Ano pong nagagawa ng anting-anting na ito? Kapag suot ko yan, nagkakaroon ako ng kakaibang lakas at tapang sa pakikipaglaban sa mga aswang, Euros, bilang isang magiting na anting yan. Pero dahil walang aswang dito sa barangay natin, hindi ko na yon sinusuot.
Hindi ko na rin napapakikinabangan ang pagiging antingero ko. Nagliwanag ang mga mata ni Benjo. Kung ganon, totoo pala ang mga aswang, Tay. Anak, totoo sila. Minsan, hindi natin alam na aswang na pala ang kaharap o kausap natin, Euros. Magaling kasi silang magpanggap. Kaya dapat maging maingat ka sa mga taong hindi mo kilala na lalapit sa iyo. Saka, pangarap noon ng tatay mo na makipaglaban tayo sa mga aswang. Pero hindi na yon nangyari dahil namatay na siya. Sayang po. Ang astig mo po siguro kung nakikipaglaban ka gamit ang anting-anting na yan. Ayos lang. Mas mabuti nga na hindi ko ito nagagamit, Euros, kasi ibig sabihin nun ay ligtas tayo at walang aswang. Dahil sa anting-anting na yon na nagpapaalala sa aking tatay, isinama ko ito sa bag namin. Dumating ang araw ng aming pag-alis. Sinundo kami ni Don Ricardo. Bago tuluyang umalis, nagpasalamat kami ni Benjo kay Ate Donna sa lahat ng tulong niya para sa amin. Nang nakasakay na kami sa kotse ni Don Ricardo, ipinakilala ko si Benjo sa kanya. Alam mo, Benjo, maswerte ka dahil meron kang tatay na kagaya ni Alfredo. Totoo po yung sinabi niyo. Sobrang bait po talaga ni Tatay Euros, nagtatrabaho po siya para sa akin. Lahat ng kailangan ko, binibigay niya. Kaya dapat mahalin mo siya at palagi mong sundin ang sinasabi niya sa iyo. Nga pala, Alfredo Euros, pagdating natin sa bahay ko, pag-uusapan na natin ang sahod mo at ang mga dapat mong gawin. At huwag kang mag-alala, Euros, libre ang tirahan, pagkain, at lahat ng pangangailangan ninyong mag-ama. Salamat po talaga, Don Ricardo. Hindi ko po akalain na may ganitong biyaya pang darating sa amin ni Benjo. Basta pagbutihin mo ang trabaho mo at ipinapangako ko sa iyo, Euros, marami pang biyaya ang darating sa inyong mag-ama. Opo, Don Ricardo. Nangangako po ako na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko sa inyo. Huminga ako ng malalim. Sa sandaling iyon, wala akong nararamdamang kahit anong hindi maganda, Euros, puro pagpapala lamang ng Panginoon. Ipinagdasal ko na nawa ay maging maayos ang aming bagong buhay sa lugar na iyon. Pagdating sa airport, nakita ko ang saya sa mukha ni Benjo. Euros, tiyon ang unang beses naming magsamang sumakay ng eroplano. Pagkababa namin, sumakay kami ng ferry, tapos ng bus sa port, at sa wakas ay sumakay kami ng tricycle papunta sa mismong bahay ni Don Ricardo. Labis akong namangha sa laki ng bahay na nakatayo sa napakalawak na bakuran. Maaliwalas ang lugar at kakaunti ang kabahayan sa paligid. Pagpasok namin, mas lalo akong nagulat, Euros, napakaganda ng loob ng bahay. Para kaming nasa loob ng isang mansyon. Lahat ng kasangkapan ay mamahalin at maayos. Ang laki-laki po pala ng bahay nyo, Don Ricardo. Para pong palasyo. Saka ang ganda-ganda po. Maraming salamat. Simula ngayon, ituring na rin ninyo itong bahay ninyo. Don Ricardo, matanong ko lang po, Euros, meron po ba kayong kasama rito? Parang ang lungkot kasi kung mag-iisa lang po kayo. Meron akong isang kasambahay, Euros, si Manang Elena. Siguro ay nasa likod siya at may ginagawa. Makikilala niyo rin siya mamaya. Ang mabuti pa ihatid ko na kayo sa magiging kwarto ninyo sa itaas para makapagpahinga na kayo. Sumunod kami ni Benjo kay Don Ricardo habang umakyat siya sa ikalawang palapag. Kahit ang hagdan ay maganda at maayos. Sa itaas ay napakaraming pintuan. Binuksan ni Don Ricardo ang isang pintuan sa kaliwa, Euros, at nang pumasok kami, namangha ako sa laki at ganda ng kwarto. Mas malaki pa ito ng ilang beses kaysa sa dating apartment namin. Ito ang magiging kwarto ninyo.
Pero kung gusto ninyong magkahiwalay kayo ng kwarto, wala namang problema, Euros. Marami pang ibang kwarto rito na pwedeng gamitin ni Benjo. Tay, ayoko pong hindi kayo makatabi sa pagtulog. Mas gusto po namin ni Benjo na magkasama sa iisang kwarto, Euros. Nasanay po kasi kami. Pero grabe, napakalaki naman ito para sa aming dalawa. Meron din kayong sariling banyo, Euros, para sa gabi ay hindi na kayo kailangang bumaba. O sige, iiwanan ko na muna kayo. Magpahinga na kayo, Euros, alam ko na pagod na kayo sa biyahe. Maraming salamat po talaga, Don Ricardo. Nang lumabas na si Don Ricardo, isinara ko ang pinto. Agad na humiga si Benjo sa malaki at malambot na kama. Grabe, Tay. Para talaga tayong nakatira sa palasyo. Ang lambot-lambot ng kama, Euros, parang nakahiga ako sa bulak. Huwag kang masyadong malikot, Benjo, Euros, baka mamaya ay makasira ka ng gamit. Hindi naman po ako malikot, Euros, natutuwa lang po ako. Pero Tay, dito na po ba talaga tayo titira habang buhay? Sa ngayon, hindi ko pa masasagot yan, anak. Pero habang nagtatrabaho ako kay Don Ricardo ay dito tayo titira. Nag-iimpok na rin kami ng damit at nagpahinga. Sa sobrang pagod sa biyahe, mabilis kaming nakatulog na dalawa. Gabi na nang nagising kami. Bababa na kami ni Benjo nang makita namin si Don Ricardo sa sala, nakaupo sa sofa at nanonood ng telebisyon. Sinabi niyang handa na ang hapunan at kami lang ni Benjo ang hinihintay. Sa dining room ay may isang matandang babae na naroon, Euros. Inikilala siya ni Don Ricardo bilang si Manang Elena, ang kanyang kasambahay. Mukha namang mabait si Manang Elena at masarap ang lahat ng niluto niya. Kasabay din namin siyang kumain, Euros, at doon ko mas napatunayan ang kabutihan ni Don Ricardo. Hindi niya itinuring ang kanyang kasambahay na mas mababa sa kanya, Euros, kinain niya kasabay kami. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Don Ricardo sa akin ang detalye ng aking trabaho. Kailangan mong sumama sa lahat ng lakad ko. Pero hindi lang ako ang babantayan mo, Euros, kundi ang bahay ko rin, lalo na tuwing gabi. Alam mo naman na merong banta sa buhay ko. Walang problema doon. Gagawin ko ang lahat ng sinabi niyo, Euros, sisiguruhin kong ligtas ka sa lahat ng oras. Pagkatapos noon, sinabi na rin niya sa akin ang magiging sahod ko sa isang buwan. Hindi ako makapaniwala sa laki ng halaga na sinabi niya. Sinubukan ko pang ibabaan ito, pero desidido talaga si Don Ricardo, Euros, mataas ang magiging sahod ko, dahil hindi biro ang trabaho at ang buhay ko ang nakataya rito. Kaya sa huli, tinanggap ko na ang sahod na ibinibigay niya. Sa araw na iyon, nagsimula na ang aking trabaho. Sinamahan ko si Don Ricardo sa kanyang malawak na taniman ng niyog. Mas lalo ko ring nakita ang kanyang kabutihan sa paraan ng pakikitungo niya sa mga manggagawa, Euros. May paggalang ang lahat sa kanya, at hindi peke ang ginagawa niya. Bandang hapon, nakabalik na kami sa bahay. Naabutan ko si Benjo na naglalaro ng mga bagong laruan sa sala. Saan galing ang mga laruan mo, Benjo? Sinama po ako kanina ni Manang Elena sa bayan. Ibinili niya po ako ng mga laruan para meron daw po akong mapaglibangan. Nakakahiya naman kay Manang Elena. Hindi ka na dapat nagpabili sa kanya. Hindi nagpabili si Benjo sa aking, Euros, di ako ang kusang bumili para sa kanya. Baka kasi mainip ang bata, lalo na't walang masyadong batang naglalaro sa labas. Salamat po, Manang Elena. Babayaran ko po kayo kapag sumahod po ako. Ano ka ba? Hindi na kailangan. Bigay ko yan kay Benjo. Saka, tinulungan naman niya ako sa pagbubuhat ng mga pinamili ko. Salamat po talaga, Manang.
Ganun nga yata talaga Euros kapag mabait ang amo, pati mga nagsisilbi sa kanya ay nahawa sa kabaitan niya. Umiti si Manang Elena. Maswerte ka, Alfredo. Nagtatrabaho ka para sa isang mabuting tao. Pero sana ay gawin mo ang lahat para protektahan si Don Ricardo. Huwag po kayong mag-alala, Manang. Palagi ko pong babantayan si Don Ricardo. Matanong ko lang po, Euros, gaano na po kayo katagal na nagtatrabaho rito? Naku, lampas na ng 10 taon. Napakabait kasi ni Don Ricardo, kaya hanggang ngayon ay nagtatrabaho pa rin ako sa kanya. Kinagabihan, inintay ko munang matulog si Benjo bago lumabas para ikot ang buong bakuran. Nang maikot ko na ang lahat, umupo muna ako sa harapan ng bahay at ninamnam ko ang malamig na hangin ng gabi. Biglang kumunot ang noo ko. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa labas ng gate. Tinanglawan ko siya ng flashlight. Pailalim ang tingin niya sa akin. Makapal ang bigote at balbas. Hindi siya ordinaryong hitsura. Sino ka, Brad? May kailangan ka ba? Hindi sumagot ang lalaki. Nagtuloy-tuloy lang ang kanyang tingin sa akin. Kahit hindi ako sigurado kung sino ang taong yon, naglakad pa rin ako palapit sa kanya. Nang ilang hakbang na lang ang layo ko sa kanya, biglang nagsalita siya. Ikaw, Euros, sino ka? Anong ginagawa mo sa bahay na yan? Nagtatrabaho ako rito. Bodyguard ako ni Don Ricardo. Ikaw sino ka? Bodyguard. O panibagong biktima. Kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na sa bahay na yan. Hanggat may oras ka pa. Nagulat ako nang biglang bumukas ang pinto ng bahay. Lumabas si Manang Elena. Alfredo, sinong kausap mo? Parang narinig kita kanina. Nang lumingon ako pabalik sa lalaki, wala na siya. Sino bang lalaking tinutukoy mo? Hindi ko po kilala siya, Manang. Kanina ko lang po siya nakita ngayon, Euros, pero mukha pong kahina-hinala. At sinabi niya sa akin na umalis na raw ako sa bahay na ito kung gusto ko pang mabuhay. Nagitla si Manang Elena. Siguro ay kilala ko ang lalaking yon. Mas makakabuting si Don Ricardo na lang ang sasagot ng tanong mo. Pumasok na tayo, Euros, sa palagay ko ay hindi na babalik ang lalaking yon. Nang nakahiga na ako sa tabi ni Benjo, hindi ko mapalis mula sa isip ko ang lalaking iyon. Sa tuwing naalala ko kung paano siya tumingin sa akin, Euros, pailalim, malamig, walang emosyon, Euros, hindi ko maiwasang maramdaman ang matinding kiliti ng takot. Kinabukasan ng umaga, napansin ko ang katahimikan ni Don Ricardo habang kumakain. Hindi siya kaugali niyang ganon, Euros, palagi siyang masalita tuwing kumakain kami. Pagkatapos ng almusal, tinawag niya ako at pinasunod sa kanyang kwarto, at doon sa balkonahe ay nagsalita siya. Nasabi sa akin ni Manang Elena yung nangyari kagabi. May nakita ka raw na kahina-hinalang lalaki sa labas. Opo. At habang iniisip ko kagabi kung sino siya, naisip ko na parang siya yung lalaking muntik na sumaksak sa inyo, Euros, doon sa parking area ng mall. Tama ang hinala mo. Ang lalaking muntik na sumaksak sa akin at ang lalaking nakita mo sa labas kagabi ay iisang tao lamang. Namutla ako. Kilala niyo po siya. Siya ang nagtatangka sa buhay ko. Tama ka. Ang pangalan niya ay Eduardo. At siguro ay panahon na para malaman mo ang katotohanan. Huminga ng malalim si Don Ricardo. Hindi ako gustong patayin ni Eduardo dahil sa aking kayamanan, Euros, nais niyang maghiganti. Maghiganti? Para saan po? Dahil pinatay ko ang buong pamilya niya.
Natigilan ako. Napatitig ako sa kanya. Nagbibiro lang po kayo. Paano niyo naman po magagawa yun? Ang bait-bait niyo pong tao. Seryoso ako, Alfredo. Pinatay ko ang buong pamilya ni Eduardo Euros at siya lamang ang nakaligtas. Pero sa kabila ng ginawa ko, wala akong pagsisisi Euros dahil alam kong tama ang aking ginawa. Hindi na ako nakapagsalita. Seryoso ang mukha ni Don Ricardo at ramdam ko na hindi siya nagbibiro. Hindi ako makapaniwala na ang taong napakabait sa amin ay pumatay ng isang buong pamilya. Don Ricardo, bakit niyo po pinatay ang buong pamilya ni Eduardo? Dahil si Eduardo at ang pamilya niya ay mga aswang. Sila ang pumapatay ng mga tao dito sa lugar namin. Ilang taon akong nakipaglaban sa kanila hanggang sa tuluyang nadagdagan ko sila. Dati, noong malakas pa ako, isa akong antingero. Meron akong mga anting-anting na ginagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Tumiklop ang lahat sa isipan ko. Pasensya na po. Akala ko po talaga ay mga tao ang pinatay nyo. Kaya nagkabang po ako. Yun pala yung mga aswang. Kaya hindi mo ako poprotektahan mula sa isang tao, Euros, kundi mula sa isang aswang. Si Eduardo Euros yun na siya. Pero bakit po ako ang pinili nyo sa trabahong ito? Isa lang naman po akong gwardya. Alam mo Euros, may mga antinggero na nakakaramdam kung sino sa paligid nila ang isa ring antinggero. At naramdaman ko yon sa iyo. Sigurado ako na isa ka ring antinggero. Tama ba? Natahimik ako. Opo. Isa nga po akong antinggero Euros noon po. Sinanay po ako ng tatay ko nung buhay pa siya. Pero tumigil na po ako nung mamatay siya dahil nagkaroon na po ako ng sariling pamilya. Hindi ko naman po akalain na isa rin po palang antinggero kayo. Kaya ikaw ang kinuha ko para maging bodyguard ko Euros dahil alam ko na kaya mo akong protektahan mula kay Eduardo. Ngayong nalaman ko po na aswang pala ang nagtatangka sa buhay nyo, hindi na po ako sigurado kung kaya ko pa po kayong protektahan. Sigurado ako na kaya mo, Alfredo. Kahit matagal ka nang tumigil sa pagiging antinggero, hindi na mawawala sa iyo ang kakayahang yon Euros, habang buhay na nasa iyo yon. Tuminto si Don Ricardo sandali. Kung nasa akin lang sana ang mga anting-anting ko, maaari kong ibigay yon sa iyo. Bakit po? Nasaan po ba ang mga anting-anting ninyo? Nawala yon dahil nagtiwala ako sa isang babae na bigla na lang pumasok sa buhay ko. Umibig ako sa kanya. Nang labis ko nang magtiwala, kinuha niya ang lahat ng anting-anting ko at ibinigay kay Eduardo Euros at doon sinira ni Eduardo ang lahat ng aking anting-anting. Wala akong kaalam-alam na ang babaeng iyon ay inutusan lang pala ni Eduardo. Lumunod ako ng laway. Pasensya na po, Don Ricardo. Pero hindi ko po alam kung kaya ko pa pong ituloy ang trabaho ko sa inyo. Naging antingero man ako noon, hindi ko po yun nagamit sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit isang aswang po, wala pa akong nakalaban. Ako na ang nagsasabi sa iyo, Euros, kaya mo ito. Hindi kita kukunin kung alam kong hindi mo kaya ang mga bagay na yun. Kailangan mo lang gawin ay magtiwala sa sarili mong kakayahan. Nakikiusap ako sa iyo, Alfredo Euros, huwag kang magbibitaw. Kung gusto mo, dadagdagan ko pa ang sahod mo. Kahit doblehin ko pa ay walang problema. Sadyang humina na talaga ang katawan ko at hindi ko na kayang makipaglaban sa mga aswang ng mag-isa. Kailangan ko talaga ang ibibigay mong proteksyon. Matagal akong tumahimik. Kung hindi po kasama dito si Benjo ay wala pong problema.
Pero natatakot po ako na baka madamay siya sa galit ni Eduardo sa inyo kapag nalaman niyang anak siya ng nagpoprotekta sa inyo. Sabagay, tama ka. Naiintindihan ko. Kasama mo nga pala ang anak mo, Euros, at ang isang amang gaya mo ay gagawin ng lahat para protektahan ang kanyang anak. Kung ayaw mong ipagpatuloy ang trabaho mo sa akin, hindi kita pipilitin. At huwag kang mag-alala, Euros, hindi masama ang loob ko sa iyo. Naiintindihan ko ang iyong desisyon. Pasensya na po talaga, Don Ricardo. Masakit ang desisyon ko. Iiwanan ko si Don Ricardo habang hindi pa tapos ang banta sa buhay niya. Nag-umpisa na akong mag-impact ng gabing iyon. Pagkatapos kong maayos na makipaghiwalay kay Don Ricardo at matanggap ang sahod ko para sa mga araw na nagtrabaho ako, patuloy ang aking pag-impact. Pero biglang pumasok si Benjo sa kwarto. Natitigan ko siyang nagtataka sa ginagawa ko. Tay, bakit ka po nag-impact? Babalik na tayo sa Maynila, anak. Mamayang madaling araw tayo aalis. Bakit po? Hindi po ba nagtatrabaho ka kay Don Ricardo? Hindi na, anak. Nag-resign na si tatay. Bakit po? Nag-away po ba kayo? Hindi naman kami nag-away, anak. Walang dahilan para mag-away kami ni Don Ricardo. Pero bakit nga po, tay? Huminga ako ng malalim. Sige, Euros, sasabihin ko sa iyo. Pero sana maunawaan mo ha. Opo, maiintindihan ko po. Sabihin niyo lang. Ganito kasi, Euros, ang trabaho ko rito ay protektahan si Don Ricardo mula sa mga gustong gawan siya ng masama. Nalaman ko ngayon na hindi pala tao ang gustong manakit sa kanya, Euros, kundi isang aswang. Si Don Ricardo mismo ang nagsabi at inamin niya sa akin ang lahat. Po. Aswang po. Kaya hindi na ako sigurado kung kaya ko pa yun, anak. Wala akong alam sa pakikipaglaban sa aswang. At ikaw pa ang inaalala ko, Euros, baka may masamang mangyari sa iyo kung dito tayo nakatira. Pero hindi nagpahinto si Benjo. Tay, nandyan ka naman po para protektahan ako. Alam ko pong hindi ka papayag na masaktan ako o may mangyaring masama sa akin. Kaya ayoko na pong bumalik sa Maynila. Mas gusto ko po rito, Euros, kahit merong aswang. Dito po kasi madalas po tayong magkasama. Kapag sa Maynila kasi, sa gabi lang po tayo nagkikita. Pero Benjo, hindi ligtas ang lugar na ito para sa ating dalawa. Pero tay, Euros, hindi po ba dala mo iyong anting-anting? Sinabi mo po sa akin na ginagamit yon sa pakikipaglaban sa aswang. Bakit hindi mo po gamitin yon? Napatahimik ako. Hindi ko pa kasi yon nagagamit sa pakikipaglaban sa aswang, anak. Wala akong ideya kung kaya ko ba talaga yun. Tay, Euros, naaalala ko po yung sinabi niyo na pangarap ng lolo ko na makita kayong nakikipaglaban sa aswang. Di ba po? Ito na po yun. Ito na po ang pagkakataon ninyo. Parte pa rin po ito ng pangarap ng lolo, Euros, kahit nasa langit na siya, nakikita pa rin niya tayo. Di ba po, tay? Yun po yung sinabi niyo sa akin dati tungkol kay Nanay Euros, na kahit na iniwanan na tayo ni Nanay, araw-araw pa rin natin siyang kasama. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan ang mga salitang yon mula sa aking anak. Tila mas matapang pa siya kaysa sa akin. Sa kabila ng lahat ng sinabi ko, Euros, na may aswang, na mapanganib ang lugar, Euros, gusto pa rin niyang manatili. At alam ko ang tunay na dahilan, hindi dahil mas maganda ang buhay namin dito. Gusto niyang mas matagal tayong magkasama. Dahan-dahan kong ibinaba ang damit na hawak ko. Tumango ako.
Sige, anak Euros, hindi na tayo aalis dito. Ipagpapatuloy ko pa rin ang trabaho ko kay Don Ricardo. Talaga po. Anak. Salamat sa iyo, Euros, ikaw ang nagbigay ng liwanag sa aking isipan. At naisip ko rin na hindi kaya ng aking konsyensya kung may mangyaring masama kay Don Ricardo dahil umalis tayo. Pero mangako ka sa akin, Euros, hindi ka lalabas ng gabi. Yun ang oras na umaatake ang aswang. Hindi naman po talaga ako lumalabas kapag madilim na, Tay. Hindi po ako magiging pasaway. Kinabukasan ng umaga, bumaba kaming dalawa ni Benjo. Naabutan namin sina Don Ricardo at Manang Elena na kumakain. Mabuti naman at gising na kayo. Umupo na kayo at saluhan nyo kami sa almusal. Sandali lang na nakatingin si Don Ricardo sa akin. Nga pala, Alfredo Euros, anong oras ang flight ninyo? Para maihatid ko kayo sa airport. Sandali. Tinitigan ko si Benjo. Tumango siya sa akin ng banayad. Don Ricardo. Ang totoo po niyan ay hindi na po kami aalis ni Benjo. Kung papayag pa po kayo na ituloy ko po ang trabaho ko sa inyo. Natulala si Don Ricardo sandali. Seryoso ka ba? Hindi na kayo aalis. Opo, Don Ricardo Euros, kung papayag pa po kayo. Abay. Naman Euros, kung alam mo lang kung gaano ako kasaya ngayon. Pero anong nakapagpabago ng isip mo? Kahapon kasi ramdam ko na desidido ka nang umalis. Kinausap po kasi ako ni Benjo. At marami po akong napagtanto sa mga sinabi niya. Sa palagay ko, ito na po ang pagkakataon ko para magamit ang natutunan ko sa tatay ko bilang isang antingero. Maraming salamat sa iyo, Benjo Euros, kung ano man ang sinabi mo sa tatay mo para mabago ang isip niya. Napakahalaga nun para sa akin. Walang anuman po, Don Ricardo. Saka gusto ko po rito sa bahay niyo, Euros, mas madalas po kaming magkasama ni tatay dito kaysa sa Maynila. Sa sandaling iyon, naging mas handa na ako. Mas determinado. Ano mang mangyari, protektahan ko si Don Ricardo mula kay Eduardo Euros, at gagawin ko ang lahat para maisagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Nang sumunod na araw, sinamahan ko si Don Ricardo sa bayan. Habang nasa kotse kami, tinanong ko siya tungkol kay Eduardo. Don Ricardo, pwede po ba ninyong sabihin sa akin ang mga alam nyo tungkol kay Eduardo Euros at kung ano ang kahinaan niya bilang isang aswang? Si Eduardo ay kagaya lamang ng ibang masamang aswang Euros, hayok sa laman ng tao. Pero huwag mong maliitin si Eduardo Euros, matalino siya. Magaling siyang magmanipula ng isip ng isang tao. Gagawin niya ang lahat para makuha ang gusto niya. Kagaya na lang ng paghihintay niya ng matagal para maghiganti sa akin, Euros, alam niya na kahit wala na sa akin ang mga anting-anting, kaya ko pa rin siyang labanan. Kaya hinintay niya lang na tumanda ako at maging mahina bago siya nagsimulang sumubo. Talaga palang napakalaki ng galit ni Eduardo sa inyo, Euros, hinintay pa niya ang pagtanda ninyo. Sinabi mo pa. Pero kung nakinig lang sana sa akin ang pamilya niya nung binalaan ko sila na tumigil sa pagpatay ng mga tao, hindi ko sila papatayin. Pero hindi sila natakot, Euros, masyado nila akong minaliit. Kaya ipinakita ko sa kanila kung ano ang kaya kong gawin at kung ano ang nararapat sa mga aswang na walang awa sa mga inosenteng tao. Siguro naman ay marunong ka nang gumamit ng sandata sa pakikipaglaban sa mga aswang, Euros, tama ba? Sinanay po ako ng tatay ko sa paggamit ng itak. At mayroon po akong anting-anting na binigay niya sa akin, Euros, dala ko pa rin ito. Yun nga lang, matagal ko na itong hindi nagagamit.
Kailangan ko pang orasyonan ito para mabuhay ulit ang kapangyarihan nun. Hindi ko po alam kung gaano katagal bago bumalik ang kapangyarihan niya. Mararamdaman ng anting-anting kung kailan mo sila kailangan. Kaya sigurado ako, Euros, sa oras na kailanganin mo ang kapangyarihan nun, ibibigay niya sa iyo ang lakas na kakailanganin mo. Sana nga po. Kinakabahan pa rin po kasi talaga ako. Biglang napatabi si Don Ricardo ng sasakyan sa gilid ng daan. Nakita namin ang mga taong nagkukumpulan. Bumaba kami para tingnan kung ano ang nangyayari. Halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ko kung ano ang pinagkakaguluhan. Isang bangkay ng lalaki ang nakahandusay sa lupa. Ilang araw na malamang na ang nakalipas mula nang mamatay siya, Euros, inuod na siya at pinagpipistahan na ng malalaking langaw. Wakwak ang kanyang tiyan. Halos wala na ang mga lamang loob niya. Nakadilat pa ang kanyang mga mata, Euros, at sa mukhang iyon, kahit patay na siya, kitang-kita pa rin ang labis na takot na naramdaman niya bago ang kanyang kamatayan. Inaya na ako ni Don Ricardo pabalik sa kotse. Nang nakasakay na kami, hindi niya muna pinagana ang makina. Hawak niya ang manibela at puno ng buntong hininga. Si Eduardo, Euros, sigurado ako na siya ang pumatay doon sa lalaki. Nagsisimula na siya. Alam niya na mahalaga sa akin ang mga tao sa lugar namin, Euros, kaya pinapatay niya sila. May kutob ako na gusto niyang mapilitan akong bumalik sa pakikipaglaban, Euros, dahil alam niyang kapag nagkaharap kami, matatalo niya ako sa laban. Huwag po kayong mag-alala, Don Ricardo. Ako po ang haharap kay Eduardo. Gagawin ko ang lahat para protektahan kayo, Euros, pati na rin si Benjo at si Manang Elena. Sigurado po kasi akong sila rin ay idadamay ni Eduardo dahil kasama ninyo sila sa isang bahay. Maraming salamat sa iyo, Alfredo. Sa totoo lang, labis akong nalungkot nang sabihin mong aalis na kayo ni Benjo. Hindi dahil sa kailangan ko lang ang serbisyo mo, Euros, kundi dahil sa maikling panahon, naging magaan na ang loob ko sa inyong mag-ama. Pakiramdam ko nga, parang pamilya ko na kayo. Ganun din po ang nararamdaman ko para sa inyo, Don Ricardo. Parang kayo po ang tatay ko na namatay, Euros, dahil pareho po kayong antingero. Simula noon, mas pinaigting ko ang aking pagbabantay tuwing gabi. Naglagay ako ng asin sa pintuan at mga bintana. Nagsasaboy din ako nito sa paligid ng bahay tuwing papalapit na ang gabi, Euros, isang karunungang natutunan ko sa tatay ko noon bilang proteksyon sa mga aswang. Isang gabi, nakita ako ni Benjo habang nagsasaboy ng asin sa paligid ng bahay. Tay, bakit ka po nagsasayang ng asin? Parang ilang araw niyo na pong ginagawa yan. Hindi pagsasayang yon, anak. Kailangan kong gawin ito para hindi makalapit sa bahay ni Don Ricardo at aswang. Sino pong nagsabi sa inyo niyan? Ang lolo mo. Pero ang sabi niya, hindi lahat ng aswang ay takot sa asin at bawang. Pero mas mabuti nang may ginagawa tayo kaysa wala. Kung ganon, dapat po palagi akong may dalang asin, Euros, para kapag may aswang ay isasaboy ko po sa kanya. Hindi mo na kailangan gawin yon, anak, Euros, nandito naman ako. Poprotektahan kita mula sa aswang at hindi ako papayag na masaktan ka. Isang gabi, matapos ang hapunan, nagkulong ako sa kwarto at inorasyonan ko ang aking anting-anting. Habang ginagawa ko yon, hindi ko mapigilang maalala ang aking tatay, Euros, kung paano niya ako tinuruan, kung paano siya tiyak na nagmamasid sa akin kahit wala na siya. Alam ko na ito ang gusto mong gawin ko, tatay. Sana palagi mo akong gabayan, Euros, lalo na kapag nakaharap ko ng aso. Matapos kong sabihin yon, isang malamig na hangin ang biglang umihip sa akin, Euros,
kahit nakasarado ang lahat ng bintana. Napangiti ako. Sigurado ako na ang tatay ko yung Euros, nagpapahiwatig na tama ang aking napiling desisyon. Isang araw, walang pupuntahan si Don Ricardo, kaya nasa bahay lang kami. Lumabas si Manang Elena para mamili sa palengke. Si Don Ricardo ay nasa kwarto Euros natutulog. Kami ni Benjo ay nasa sala at nanonood ng basketball. Tay, cartoons naman po ang panoorin natin Euros, tinatamad na po akong manood ng basketball. Mamaya na, anak. Fourth quarter na ito. Kanina pa kaya Euros, nainip na po ako. Sandali na lang ito. Kung ayaw niyo pong panoorin ako ng cartoons, maglalaro na lang po ako sa labas. Sige, CJ. Pero huwag kang lalabas ng gate ha. Kapag lumabas ka, magagalit ako sa iyo. Kinuha ni Benjo ang laruan niyang truck at lumabas ng bahay. Masyadong maganda ang laro ng dalawang koponan, kaya hindi ko na malayan ang paglipas ng oras. Nang matapos na ang pinapanood ko, pinatay ko ang TV at pumunta sa kusina para uminom ng tubig. Doon ko lang naalala si Benjo. Lumabas ako pero wala siya sa harapan ng bahay. Umikot ako sa buong bakuran Euros, wala rin siya. At doon ko napansin na bahagyang nakabukas ang gate. Kinabahan ako. Palabas na sana ako nang huminto ang isang tricycle sa harap Euros, bumaba si Manang Elena na may dalang bayong. Alfredo, anong nangyayari sa iyo? Hindi maipinta ang mukha mo. Manang, nakita po ba ninyo si Benjo? Aba, bakit akong tinatanong mo? Kararating ko lang. Ano bang nangyari? Ang sabi po niya maglalaro lang siya dito sa labas. Pero sabi ko huwag siyang lalabas ng gate. Paglingon ko, wala na siya Euros at nakabukas ang gate. Hanapin na natin siya. Baka naglakad-lakad lang yun. Itatago ko lang muna ito at susundan na kita. Hindi ko na siya kayang hintayin. Agad akong lumabas at nagsimulang hanapin si Benjo. Malakas kong isinigaw ang pangalan niya. Paulit-ulit. Pero walang sumasagot. Takot na ako. Kung ano-ano na ang tumatakbo sa isip ko Euros, baka nakita na ni Eduardo si Benjo, baka nasaktan na siya. Makalipas ang ilang minuto ng paghahanap, nakita ko sa wakas ang anak ko. Nasa ilalim ng isang puno Euros at mailalaking kausap siya. Nagmamadali akong tumakbo palapit Euros at nagulantang ako nang mapagtanto ko na si Eduardo ang lalaking kasama ng aking anak. Agad kong hinila si Benjo palayo sa kanya. Matalim ang mga mata ko nang humarap ako kay Eduardo Euros at hindi ko ipinakita na natatakot ako. Anong ginagawa mo sa anak ko? Wala akong ginagawang masama sa kanya. Tanungin mo nga siya. Totoo po ang sinasabi niya, kay Euros tinanong lang po niya ako kung saan ko binili ang laruan ko. Benjo, umuwi ka na. Susunod na lang ako sa iyo. Habang naglalakad palayo si Benjo, hindi ko inalis ang tingin ko kay Eduardo. Kahit paano, nakahinga na ako ng maluwag Euros, ligtas na ang anak ko. Bakit parang takot ka na nakausap ko ang anak mo? Takot. Hindi ako natatakot sa iyo. Kilala na kita, Eduardo. Alam ko kung ano kay Euros, isa kang aswang na gustong maghiganti kay Don Ricardo. Yan ba ang sinabi niya sa iyo? Hindi pa rin pala nagbabago si Ricardo, hanggang ngayon Euros, ubod pa rin siya ng sinungaling. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang malaman ang totoo? Hindi ba nung gabi na nakita mo ako, binalaan na kita? Nagkakamali ka ng pagkakakilala kay Ricardo. Hindi ako ang aswang Euros siya. Sinungaling ka.
Sa tingin mo ba ay maniniwala ka sa akin? Nakikita mo ba yung suot kong anting-anting? Ito ang tatalo sa iyo sa oras na subukan mong saktan kami. Natawa si Eduardo. Hindi mo yan dapat gamitin laban sa akin, Euros, kundi laban kay Ricardo. Siya ang aswang, hindi ako. Gusto kong patayin si Ricardo dahil walang awa niyang pinatay ang pamilya ko. Hindi ko lang yon magawa dahil alam ko na wala akong laban sa isang aswang. At sigurado ako, Euroski, ang dahilan kung bakit kinuha ka ni Ricardo bilang bodyguard ay hindi dahil kailangan niya ng proteksyon. Ang kailangan niya ay taong sunod-sunuran, Euros, na magiging susunod niyang biktima. Kahit anong sabihin mo sa akin, hindi ko yan paniniwalaan. Sinabi na sa akin ni Don Ricardo na tuso ka, Euros, at magaling kang magmanipula. Si Ricardo ang tuso, Euros, hindi ako. Tignan mo na nga, Euros, na paniwala ka niya na isa siyang mabuting tao. Bilog na ang buwan mamayang gabi. At alam mo bang ang ibig sabihin nun? Oras na para patayin niya kayo ng anak mo. Iinumin niya ang dugo ninyo para mas lalo siyang lumakas. Kaya kung ako sa iyo, unahang patayin si Ricardo bago niya kayo patayin. Protektahan mo ang anak mo mula sa kanya, Euros, at huwag kang maniniwala sa lahat ng sasabihin niya. Kahit umalis kayo sa bahay niya ay susundan niya kayo, Euros, kahit saan kayo pumunta. Tumalikod si Eduardo at mabilis na naglakad palayo. Naiwan akong mag-isang naninigas sa lugar. Aminado ako, Euros, di kahit paano, may bahagi ng aking isipan na nagsasabing baka may katotohanan sa mga sinabi ni Eduardo. At sa sandaling iyon, labis akong nalito, Euros, sino ba ang dapat kong paniwalaan? Nang makabalik na ako sa bahay, agad kong kinausap si Benjo. Sinabihan ko siyang mula ngayon, hindi na siya pwedeng lumabas nang hindi ako kasama, at bawal siyang makipag-usap sa mga taong hindi niya kilala. Habang nagkakausap kami, bumaba si Don Ricardo sa hagdan. Natigilan ako habang nakatingin sa kanya. Bumalik kasi sa isip ko ang lahat ng sinabi ni Eduardo, Euros, at sa sandaling iyon, para hindi ko na siya kilala. Totoo ba na nawala kanina si Benjo? Opo, Don Ricardo. Pero nahanap ko naman po siya agad. Naglalaro lang po pala siya sa labas. Mabuti naman. Benjo, sa susunod ay huwag kang aalis nang hindi nagsasabi sa tatay mo, ha, Euros, pinag-alala mo siya. Sorry po. Hindi ko na po yun ulitin. Hindi ka dapat sa akin humingi ng sorry, Euros, sa tatay mo. Sorry rin po, tay. Pasensya na po kung pinag-alala kita. Okay na. Basta tuparin mo ang ipinangako mo. Sige na, Euros, maligo ka at magpalit ng damit, amoy araw ka na. Agad na umakyat si Benjo sa kwarto. Alfredo, bakit kahit ligtas na si Benjo ay para bang natatakot ka pa rin? Wala po doon, Don Ricardo. Kinabahan po talaga ako ng sobra kanina. Tinapik ni Don Ricardo ang aking balikat, Euros, at napapitlag ako. Nakita niya yon, pero hindi na siya nagsalita at bumalik sa kanyang kwarto. Alam ko na apektado ako sa mga sinabi ni Eduardo. Kaya kahit mabait na kilos lang ni Don Ricardo ay hindi na ako komportable. Gabi na. Hindi ako lumabas ng kwarto. Habang tulog si Benjo, nakaupo ako sa gilid ng kama habang hawak ang aking itak. Tumayo ako at binuksan ang bintana. At napalunok ako nang makita ko, Euros, bilog na bilog ang buwan. Ang sabi ni Eduardo, Euros, ngayong gabing ito, kami papatayin ni Don Ricardo. Kung totoo man yon, kailangan kong maging handa. Diyos ko, gabayan po ninyo ako. Hindi ko na po alam kung anong gagawin ko. Hindi ko po alam kung sino ang dapat kong pagkatiwalaan. Pinag-isipan ko ng gusto ang lahat.
Hinimay-himay ko ang bawat sinabi ni Eduardo Euros at ang bawat ipinakita sa akin ni Don Ricardo. Hanggang sa naisip ko, Euros, parang masyadong mabait sa amin si Don Ricardo. Baka paraan yon para makuha niya ang loob namin. Para magtiwala kami sa kanya ng lubusan. At sa sandaling iyon, naniwala ako kay Eduardo. Naniwala ako na si Don Ricardo ay isang aswang. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa pintuan ng kwarto ni Don Ricardo at binuksan ko ito. Wala siya sa loob. Nang may narinig akong ingay sa kusina, bumaba ako ng hagdan. Pagdating sa kusina, nakita ko si Don Ricardo Euros umiinom ng tubig. Medyo nagulat siya. Ikaw lang pala, Alfredo. Akala ko kung sino. Nauuhaw ka rin ba? Mainit kasi ng panahon. Tinitigan ko siya ng matagal. Nauuhaw ka sa tubig, Euros, o baka naman sa dugo ng tao? Ano? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Bakit naman ako mauuhaw sa dugo ng tao? Alam ko na ang katotohanan. Hindi si Eduardo ang aswang, Euros, ikaw. At hindi ka na makalaloko pa sa akin. Hindi ako papayag na papatayin mo kami ni Benjo ngayong gabi, Euros. Uunahin na kitang patayin. Bago pa makapagsalita si Don Ricardo, sumugod na ako sa kanya habang hawak ang itak. Bigla niyang sinipa ang upuan papunta sa akin. Napasubsob ako sa sahig pero agad tumayo. Muli akong sumugod. Agad niyang nahawakan ang kamay ko, Euros. Nag-agawan kami ng itak hanggang sa parehas kaming natumba sa sahig. Nagpambuno kami ng matagal, Euros, hanggang sa napaibabaw ako sa kanya. Kumalma ka, Alfredo. Kumalma ka. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Kakalma lang ako kapag napatay na kitang aswang. Ipakita mo sa akin ang totoong anyo mo. Sinabi na sa akin ni Eduardo ang lahat, Euros, ikaw ang aswang at hindi siya. At plano mo kaming patayin ni Benjo ngayong gabi para mas lalo kang lumakas. Alfredo, Euros, hayop ka. Itinaas ko ang itak para saksakin si Don Ricardo. At sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ng aking anak. Tay, bakit niyo po papatayin si Don Ricardo? Hindi po ba ang bait-bait niya sa atin? Kasama si Manang Elena, si Benjo. Umiiyak ang aking anak. Alfredo, ibabang itak. Ano ba ang nangyayari sa iyo? Hindi ako aswang, Alfredo. Hindi ba't binalaan na kita tungkol kay Eduardo? Sinabi ko sa iyo, Euros, tuso siya at magaling siyang magmanipula. At nagtagumpay siya, Euros, na paniwala kanya na isa akong aswang. Isipin mo, Euros, kung totoong may masama akong balak sa inyo ni Benjo. Dapat noon ko pa yung ginawa. Bakit hihintayin ko pa? Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Tumayo ako at tinulungan ko si Don Ricardo para makatayo. Diyos ko, patawarin niyo po ako, Don Ricardo. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Matapos ng mga sinabi sa akin ni Eduardo, nagugulo ako at hindi ko na alam kung sinong paniniwalaan. Pero tama ka po, Euros, kung totoong masama ka, noon mo pa ginawa ang pagpatay sa amin ng anak ko. Patawarin niyo po ako. Gulong-gulo lang talaga ako. Huwag kang mag-alala, Euros, naiintindihan ko ang ginawa mo. Gusto mo lang namang protektahan ang iyong anak. Ang importante, nahimasmasan ka na. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ng malakas ang pinto. Napatakbo kaming lahat sa sala. Nakatayo sa pintuan si Eduardo, Euros, nanlilisik ang mga mata, puno ng galit. Wala kang kwenta. Bakit hindi mo pa tinuluyan si Ricardo? Ikaw na sana ang gagawa ng bagay na dapat sana ay noon ko pa ginawa.
dahil natauhan na ako. Hayop ka. Hindi na ako maniniwala sa kahit anong sasabihin mo. Ikaw ang aswang Euros, hindi si Don Ricardo. Kaya kung ayaw mong mamatay, umalis ka na rito. Inip na ako. Ang tagal ko nang naghintay na mapatay ang hayop na Ricardo na ito. Hindi ako aalis hanggat hindi siya isang malamig na bangkay. Sa mismong harapan namin, nagbago ng anyo si Eduardo. Unti-unti, naging mabalasik ang mukha niya. Humaba ang mga kuko at naging matulis ang mga ngipin Euros hanggang sa tuluyan na siyang naging aswa. Walang sabi-sabi siyang sumugod patungo kay Don Ricardo. Agad kong iniharang ang aking sarili at pinagtatataga ko ang aswang. Pero mabilis ang galaw niya Euros, lahat ng pag-atake ko ay matagumpay niyang naiwasan. At doon ko naramdaman ang unang pag-init ng aking anting-anting. Naramdaman ko ang pag-init na lumalagablab sa aking balat Euros, at doon ko nalaman na buhay na ang kapangyarihan ng anting-anting ng tatay ko. Bigla kong naramdaman ang kakaibang lakas na sumaklob sa buong katawan ko. Bumilis ang aking galaw. Nagawa ko ng sabayan ang bilis ng aswang Euros at nagtagumpay akong masugatan siya ng paulit-ulit gamit ang matalas na itak. Nagpatuloy ang laban hanggang sa lumayo si Eduardo Euros, puno ng sugat sa iba't ibang parte ng katawan, at kitang-kita sa mukha niya ang labis na panghihina. Ano? Kaya mo pa ba? Pinapaalis na kita kanina pero masyadong matigas ang ulo mong aswang ka. Hindi ikaw ang papatay sa akin. Nagkamali ka ng desisyon na protektahan si Ricardo Euros dahil damay ka na at ang anak mo sa galit ko sa kanya. Sa gilid ng aking mata, nakita ko na nagmamadaling umakyat sa hagdan sina Benjo, Don Ricardo at Manang Elena. Mabilis na tumalo ng mataas ang aswang at sinundan niya sila sa itaas. Hinila ni Eduardo si Manang Elena at inihulog sa hagdan. Nagpagulong-gulong ito pababa na parang walang buhay. At pagkatapos, sabay na sinakal ng aswang sa liig si Don Ricardo at si Benjo. Hayop Pakawalan sila. Sa tingin mo ba ay matatalo mo ako ng ganun lang kadali? Hindi ba sinabi sa iyo ni Ricardo na napakatuso ko? Ngayon makikita mo kung gaano talaga ako katuso. Pakawalan sila. Iden gaharapin Baka isipin mo na ubusan na ako ng sabi. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon na magpili Euros, ti isa lamang sa dalawang ito ang pwede mong iligtas. Mamili ka. Ang anak mo Euros o ang matandang ito. Alfredo. Si Benjo. Piliin mo si Benjo. Matanda na ako Euros, marami na akong nagawa sa buhay ko. Iligtas mo ang anak mo. Bilisan mo ang pagpili Euros, kapag nainip ako, silang dalawa ang papatayin ko. Bilisan mo. Sa gitna ng aking pag-iisip, napansin ko na may kinukuha si Benjo mula sa bulsa ng kanyang shorts, Euros, isang bagay na nakalagay sa maliit na plastic. Asin. Nagtama ang aming mga mata. Marahan siyang tumango sa akin. Sa isang tinginan lang, nagkaintindihan kami kung ano ang gagawin. Si Don Ricardo. Si Don Ricardo ang pinipili ko Euros, pakawalan mo siya. Natulala sandali si Eduardo. Ginulat mo ako sa iyong desisyon. Pero kung ang matandang ito ang pinipili mo, pagbibigyan kita. Ngayon, panoorin mo kung paano ko papatayin ang anak mo. Malakas na itinulak ng aswang si Don Ricardo. Nahulog si Don Ricardo sa hagdan at nabagsakan si Manang Elena na muling natumba. Iniharap ng aswang si Benjo sa kanya. Itinaas ang mga matutulis na kuko papunta sa liig ng aking anak.
Pero bago pa yon mangyari Euros, mabilis na sinabuyan ni Benjo ng isang dakot na asin ang mukha ng aswang. Malakas na napasigaw si Eduardo. Nagsimulang lusaw ang mukha niya sa haplos ng asin. Nawalan siya ng balanse. Nahulog siya sa hagdan. Agad akong tumakbo palapit sa kanya Euros, at walang pagdadalawang isip na itinarak ko ang itak sa gitna ng kanyang noo. Pinagdiinan ko. Tumalab. At sa oras na iyon, sa huling paghinga ng aswang na si Eduardo, natapos ang lahat. Habol ko ang aking hininga habang yumayakap si Benjo sa akin. Ang galing ng plano natin, Tay. Mabuti na lang at palagi akong may dalang asin sa bulsa ko. Plano? Anong planong sinasabi ni Benjo, Alfredo? Nakita ko po kasi na may dala pong asin si Benjo habang hawak kayo ni Eduardo, Don Ricardo. Kaya bumuo po kami ng plano Euros gamit lang ang isang tinginan. Ang buong akala ko talaga ay hahayaan mong patayin ng aswang si Benjo. Pero maraming salamat sa inyong dalawa Euros, kayo ang naging instrumento ng Diyos para magwakas na ang kasamaan ni Eduardo. Don Ricardo, humihingi po ulit ako ng tawad sa ginawa ko kanina. Kalimutan na natin yon. Ang importante ngayon, Euros, patay na si Eduardo. Wala nang aswang. Muli, maraming salamat sa inyong mag-ama. Kayo ang hulog ng langit sa buhay ko. Simula ng gabing iyon, naging tahimik at payapa na ang buhay namin sa bahay ni Don Ricardo. Inakala ko na matapos ang banta, babalik na kami ni Benjo sa dating buhay namin. Pero nagulat ako nang sabihin ni Don Ricardo na gusto niyang manatili kaming permanente sa kanyang bahay. Hindi na ako nagdalawang isip na pumayag Euros dahil itinuring ko na siyang tunay na pamilya. Tinuruan niya ako kung paano patakbuhin ang kanyang negosyo sa taniman ng Yog Euros dahil tapos na ang pagiging bodyguard ko sa kanya. Ngayon, hindi na po namin kasama si Don Ricardo Euros, pumanaw na siya sa edad na 82 dahil sa sakit. Masakit man, alam ko na naging masaya siya sa mga huling sandali ng kanyang buhay. At sa lahat ng nangyari sa aming buhay, natututo tayo na may mga pagkakataon na lililinlangin tayo ng kasamaan. Kaya mahalaga na malakas ang kapit natin sa Panginoong Diyos, Euros, para gabayan ang ating isipan sa tamang daan at sa tamang desisyon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Sana ay may natutunan po kayong magandang aral. Sa kwentong ating napakinggan, pinatutunayan lamang na sa huli Euros, ang kabutihang pinanghahawakan natin at ang taos-pusong pagmamahal para sa ating mga anak ang siyang nagsisilbing ilaw sa bawat hakbang ng ating buhay. Handang-handa tayong magsakripisyo. Pumasok sa anumang marangal na trabaho. Tiisin ang pagod at hirap Euros, basta maibigay lamang ang kinabukasang nararapat para sa ating mga minamahal. Darating ang mga pagkakataon na susubukin tayo. May manloloko, may tukso, may maling landas na tila madaling tahakin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, Euros, naway manatiling matibay ang ating pananampalataya. Sapagkat nasusulat sa Kawikaan 3, 5 bawas 6 Euros, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Sa lahat ng iyong lakad ay kilalanin mo siya Euros at itutuwid niya ang iyong mga landas. Sa pamamagitan ng kabutihan, tamang pag-iisip at matibay na kapit sa Diyos Euros, natututo tayong pumili ng tama kahit mahirap. At sa huli, ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa katayuan sa buhay Euros, kundi sa malinis na konsyensya, matuwid na pamumuhay, at sa pusong hindi sumuko sa gitna ng laban. Ang mensahe rito Euros, manatili sa kabutihan. Huwag hayaang madaig ng tukso ang iyong pagkatao. Ang
taong may paninindigan at pananampalataya ay laging gagabayan sa tamang landas Euros, gaano man kahirap ang daan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Hanggang sa muli po Eurosti at pagpalain kayong lahat ng ating dakilang Diyos na siyang pinakamakapangyarihan sa lahat.